Mga ka-Friendly Talk TV, lalong umiinit ang usapin matapos lumabas ang pahayag mula sa Malacanang na kung paano isinagawa ang legal na proseso ng gobyerno at ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maaari ring maging batayan kung sakali magkaroon ng kaparehong bang laban kina Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Ang pahayag na ito ay ipinaliwanag ng tagapagsalita ng palasyo na si Yusek Claire Castro at agad ditong pinukaw ang tanong ng publiko. Ibig bang sabihin nito ay handa ang gobyerno na sumunod kung may ipapatupad na international legal action? O may pagbabago na ba sa tindig ng administrasyon? O isa lamang itong paglilinaw ng lahat ng dadaanan sa tamang proseso ng batas? Ang mahalagang punto sa pahayag ng palasyo ay hindi raw ito tungkol sa personalidad, kundi sa proseso ng batas. Sa madaling salita, hindi dahil sila ay senador, hindi dahil sila ay dating opisyal, kundi dahil kung may legal na mekanismo na kikilos, ito ay daraan sa una, pagsusuri ng dokumento, sumunod, pag-aaral ng jurisdiksyon o saklaw ng batas. Pangatlo, paggalang sa due process at ang panghuli, pagdedesisyon ng batay sa konstitusyon ng Pilipinas. Ipinapakita ng Malacanang na ang posisyon ng pamahalaan ay rule of law, hindi rule of politics. Mahalagang linawin sa ating mga manonood ang sinasabing gagayahin ang proseso ay hindi nangangahulugan na may agarang pag-aresto sa international law na napakahaba ng dinaanan bago magkaroon ng anumang enforcement action. Karaniwan ito ay dumadaan sa legal na evaluation kung may bisa sa loob ng bansa, pakikipag-ugnayan sa Department of Justice, pagpapasya kung kikilalanin o hindi ang request, at ang panguli, diplomatic consideration dahil may epekto ito sa foreign relationship. Ibig sabihin, hindi ito aksyon parang pelikula na may dadating na pulis kinabukasan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., makikita ang isang mas maingat na estratehiya. Hindi komprontasyon, hindi rin agarang pakikipagtulungan. Kung isang legal at diplomatic calibration, tinitimbang ang una, soberanya ng Pilipinas. Sumunod, ugnayan sa international community. Katatagan ng lokal na jurisdiction system. At ang panghuli, posibleng epekto sa ekonomiya at seguridad. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pahayag ng palasyo ay kadalasang maingat. Ang wording hindi nagsasara sa ng pinto pero hindi rin basta nagpapapasok. Kung ikukumpara sa nakaraang mga sensitibo ngayon ang konteksto dahil may umiiral na tensyon sa geopolitics sa rehiyon. Mas nakatutok ang international media sa human rights issue. Mas mahalaga ang diplomatic balance ng Pilipinas sa pagitan ng malalaking bansa. At mas mataas ang political stake dahil kasalukuyang mga halal na opisyal ang nadadawit sa diskurso. Kaya ang bawat salita mula sa gobyerno ay sinusukat. Bawat takbang ay may kaakibat na implikasyon sa global stage. Ang nais iparating ng Administrasyong Marcos, walang sinuman ang lampas sa batas, ngunit walang sinuman ang hatulan ng walang proseso. Ang Pilipinas ay kikilos ayon sa sariling legal framework, hindi sa pressure, hindi sa ingay, kundi sa batas. Ito ang tinatawag ng mga analyst na assertion of legal sovereignty.
Dahil ang usaping ito ay hindi lamang tungkol kina Senator Bato at Senator Bongo at sa iba pang nadadawit na personalidad. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng International Court, hangganan ng soberanya ng bansa, paano pinoprotektahan ng Pilipinas ang sariling sistema ng justisya, at kung paano hinaharap ng gobyerno ang pressure mula sa labas. Sa madaling salita, ito ay hindi na jurisdiksyon, diplomasya, at pambansang prinsipyo. Mga ka-friendly talk, ang issue ito ay hindi matatapos sa isang balita lang. Ito ay isang developing story na maaring humubog sa kinabukasan ng ating legal at political landscape. Kaya huwag tayong magpapadala sa ingay. Mas mahalaga ang pag-unawa kaysa sa haka-haka. Dito sa channel na ito, sisiguruduhin nating ang bawat balita ay may lalim, konteksto, at pagsusuri. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng content, mag-subscribe, mag-like, at samahan niyo ako sa pagbabantay sa mga isyong mahalaga sa bayan. Dahil ang tunay na lakas ng mamamayan ay nasa tamang kaalaman.